Ang patuloy na panawagan ng mga claimants, ibigay na ang danyos na nararapat para sa kanila. Pero magkano nga ba ang halagang makukuha ng bawat isa sa kanila? At ang pondong kanilang ginagamit para ituloy ang kanilang pakipaglaban, saan nga ba nanggagaling? Yan ang ating inalam. Talagang halaga yung makiya namin yung claim namin sa Ipirelo para makabawas kami sa kahirapan ngayon. Malaking tulong yung pamilya. Maraming pamilya na naghihirap na nga. Tapos yung iba, namatay na lang, hindi pa nakakuha ng hustisya. Laking tulong na yun sa pamilya at hindi lang sa pangsarili, kundi pati na yung nawala ng trabaho, yung mga may sakit na, makatulong na rin dyan sa mga maintenance nila sa mga gamot. May mga matatanda, may sakit na, nagparamedication na. Sana kung ibigay sa amin, kasi entitled kami niyan eh. Kung ibigay, sana at least maka-elevate ng buhay namin. Mahirap talaga. Puro lang kami nag-wish, sana maibigay na sa amin. Ang dami kong mga kasamahan na wala na, patay na. Lahat ng EPIRA claimants na natanggal sa trabaho may higit 20 taon na ang nakalilipas, iisa lamang ang kanilang apela. Makuha ang perang ipinagkakait sa kanila ng National Power Corporation o NAPOCOR at ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PISAM. Sa aming patuloy na pagtutok sa kaso ng mga EPIRA claimants, may isang mahalagang tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalaman ng programa. Gaano kalaking pera nga ba ang inaasahan nilang makuha mula sa gobyerno? Kaya naman, isa ito sa naging sentro ng aming imbestigasyon. Ayon kay Attorney Ruben Talampas, nagtakda ang Korte Suprema ng formula kung paano mababayaran ang mga claimants. Actually, hindi na nga mahirap dahil may general formula na ginawa ang Supreme Court. Ang formula po niyan para sa back wages, para po sa separation pay. Meron naman pong pinasubmit ang NAPOCOR ng length of service. Doon po sa pagsingil ng back wages po. Bali, ito ay kabayaran doon sa mga panahon na sana sila ay hindi na-terminate. Kaya mula po nung kanilang termination date, which is na nasa 2003, hanggang po sa panahon na ang desisyon ay naging final and executory noong 2008, yun po ay kukumputan ng back wages. Ngayon po, yung ilang buwan na yun, kumbaga po, i-multiply yung kanilang basic salary at sa haba nung taon hanggang 2008. Yun po ang para sa back wages. Para naman po sa separation pay, ang dapat na bayaran nila mula nung na-hire po ang empleyado hanggang sa naging legal yung kanilang pagkatanggal, which is 2007, iyon po ang separation pay, tas ileles po yung na bayad sa kanila bago mag 2003. Noon po kasing sila ay tinerminate, nabayaran po sila ng separation pay. Ano pa po yung separation pay na dapat bayaran ng NAPOCOR? Yun po yung tinatawag natin na separation pay in lieu of reinstatement. Kasi dahil sa desisyon, ang desisyon po kasi i-reinstate sila doon sa kanilang former position, sa kanilang pagiging empleyado. Pero impossible na po. Impossible silang ma-reinstate dahil na-abolish ang kanilang mga former positions. Kaya ang sabi ng Supreme Court, kailangan na lamang silang bigyan ng separation pay in lieu of reinstatement. Kapalit nung dapat na-reinstate kayo, bibigyan kayo ng separation pay. Na yun ay kukumpitin po mula ng 2003 kung kailan sila natanggal hanggang 2007. That's around 56 months na separation pay. Ang pagkakaalam ko, since sinabi ng Supreme Court
back wages and or separation pay in lieu of reinstatement, no. So since wala naman reinstatement dahil wala na yung mga dating positions, doon na lang sa computation ng salaries nila. Meron tayong basic pay, lahat po ng allowances katulad ng minention kanina, yung rice allowance, commuters allowance, yung longevity pay, lahat yun idadagdag doon sa basic pay. So, I mean, kung ano yung nasa payroll mo dati, yun dapat ang ibabayad sa'yo. Plus, kung meron kang increase sa salary mo, makukuha mo pa rin yung salary differential mo. Bukod pa riyan ang mga interes na nadadagdag sa perang hindi pa rin ibinabayad sa mga claimants kada taon. Nagbigay din ng Supreme Court ng tinatawag na legal interest. So, ang legal interest po natin dati, before 2013, 12%. So, halimbawa po, kung sila ay dapat tumanggap ng 1 million, so, for every year, merong interest na 12% hanggang 2013 po yun. Pagkatapos po ng June 30 o start ng July 1, 2013, up to the present, as mandated po ng Central Bank, ibinaba ang legal interest, naging 6% per annum. Kaya po, kukumpitan pa din lahat ng mga dapat nilang tanggapin hanggang sa kasalukuyan ay nag-i-increase po ng tinatawag natin na 6% legal interest. Kaya hindi po maliit ito. Ang ating gobyerno actually po ay nababaon sa utang. Dahil sa taon-taon, sa laki ng halagang kanilang sinisingil, ay nadadagdagan pa ng 6% taon-taon. Ang perang makukuha ng bawat claimants, sapat na para matulungan silang mabago ang takbo ng kanilang buhay at ilaan sa pangtustos sa gamot o maintenance ng karamihan sa kanila na pawang mga senior citizen na. Depende ho kasi sa job grade or salary rate ng bawat empleyado. Halimbawa, driver mechanics kasi yan, ano? Job grade 8 ang driver. Yung driver, hindi lang job grade 8. Depende sa length ng kanyang serbisyo. Dati meron kaming increase yearly, tapos every 2 years ganyan. So, gaano ka katagal sa serbisyo, mas mataas yung magiging sweldo mo. Hindi, porque halimbawa 8,000 yung sweldo ng driver, hindi yun nakapik sa 8,000. Kasi kung ang isang driver ay 10 years in service, iba yung computation niya doon sa driver na 2 years in service lang. Ito yung mga nabayaran po, ang average po niyan, mga minimum po dyan, mga 5M. At depende rin sa posisyon. Meron pong posisyon na medyo malaki sweldo, mas malaki pa po ang makukuha nila. Yung mga underhired po kasi, full back wages po yung tatanggapin nila eh. So, mga ganun po yung check nila. Although may mga deductions pa po yun, nga may deduction sa BIR, may deduction sa GSIS, meron pong deduction po yung legal representation po nila, yung attorney's fees, yan. Pero, ganun po ang tatanggapin ng bawat isa. Imagine po, sa 9,000 na empleyado, sa 5 million average, ganun po kalaki yung perang pinag-uusapan. At upang mabayaran ng mga claimants, may kailangan lamang gawin ng National Power Corporation ay isama ito sa budget na hihingin sa gobyerno. Sa ngayon kasi, ayaw nila kasing i-recognize. Kasi ang sabi nga nila dun sa kanilang budget presentation, bayad na daw lahat ng employee except dun sa mga underhired na yon. Kung pipilit or i-require ng government si NAPOCOR na mag-compute at maglagay ng budget, then well and good, dapat ilagay ni NAPOCOR sa budget. Ayaw nila talagang gawin. Kasi kung gusto nila, dapat noon pa ang
20 years na, dapat ginawa na nila yun. Kami naman, bilang mga masunurin na empleyado ng Napocor, kami ay naniwala, kami ay naghintay, kami ay umasa, nagbigay ng full doon sa aming dating abogado. Since meron ng Supreme Court decision, naniniwala kami, umaasa pa rin kami, in God's time, ay matatanggap din namin ang aming claims. Ngunit sa nakalipas sa mga taon, iilan pa lamang sa mga claimants ang nabayaran. Iyon po yung nakapagtaka. Ang totoo po nito, ang maraming tanong, saan napunta ang mga pinagbentahan ng planta ng Napocor. Alam niyo po, ang isang planta ng Napocor, merong na pagbibili po ng 30 billion. Isang planta. Meron pong napagbibili ng 50 billion. Ang malaking mga planta po ng Napocor meron po sanang pambayad ang PISAM dahil doon sa kanilang binentang mga planta. Sana pumasok sa treasury, pumasok po sa kaban ng bayan yung mga pinagbentahan ng mga planta na ito. Kasi isang malaking question yon kung hindi pumasok sa kaban ng bayan ang mga napagbentahan ng planta. Isang planta lang po, bayad na sana ang mga empleyado Kung inilaan lang nila itong pagbibilan nitong planta para di sa mga empleyado, tapos na po, hindi na nila kailangan humingi ng budget. Sa ngayon, wala po silang hinihinging budget, kaya walang maibayad. Dagdag pa ni Attorney Talampas, ang ibang claimants na nabayaran na ay hindi nabigyan ng legal interest. Isa pang question kasi, yung sa mga binabayaran nilang mga unrehired, ang sabi, hindi raw nila kinukumpitan ng interest, which is in violation ng desisyon ng Supreme Court. Yun ang balita namin. Kaya talagang marami po tayong tutulungan na doon pa lang sa computation ay po pwede po natin silang matulungang i-verify kung tama ba yung computation ng kanilang matatanggapin. At tulad ng mga kasama niyang claimants, umaasa rin si Nilda na makukuha nila ang perang nararapat para sa kanila. Sana po matinag naman ang kanilang puso. Alam ko naman na iba na ngayon yung namumuno sa Napocor, hindi na po yung dati. Kung sino man po yung nakaupo sa Napocor, sa PISAM ngayon, sana naman magkaroon ng puso para dinggin naman yung aming mga nire-request para naman matulungan kami kahit mabigyan kami ng konting pag-asa at mabigyan kami ng budget. Hanggat nabubuhay po, hindi kami nawawalan ng pag-asa. So, nandito kami, lumalaban pa rin. Sabi nga nila, marami nang nalagas sa grupo namin. Pero siguro naman bago kami malagas lahat, may mangyayari sa aming claims. Sa pagbabalik ng Responde, ang mga hakbang na ginagawa ng grupo at ng kanilang abogado para makuha ang hustisya mula sa gobyerno, abangan! Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.